Totoo nga kaya ang mga misteryo, ang mga kababalaghan, mga elemento, higit sa lahat ang sinasabi ng iba na gabay o kaibigan ng mga normal na tao? Si Bambi na 5 taong gulang pa lamang na bata, madalas natatagpo ang nasa likod ng kanilang bahay, kwelang nakikipag-usap sa isang nilalang na hindi niya nakikita. Kaya bantay sarado siya ng kanyang inay. Ngunit isang beses na nakatulog si Selma sa sobrang pagod sa dami ng mga labahan, hindi nito namalayan na ang nag-iisang anak ay nasa likod na ng bahay. Hinaan mo ang boses mo ha, baka magising si mama. Hindi na naman tayo makakapaglaro niyan. Wika niya sa kanyang kalarong duwende na si Azor. Mabuti nakatulog din. Ayaw mo kasing gamitan ko ng mahika para makatulog palagi eh. Nang sa gayon, malaya tayong makapaglaro. Saka mas makikilala natin ang isa't isa. Hindi na, ayoko. Hayaan mo na lang ang mama. May mga pagkakataon naman tayong maglaro, di ba? Ikaw ang bahala. Kung kailan mo lang gusto ay ayos lang naman sa akin. Biglang may sumigaw na kapitbahay kaya nagmamadali siyang tumakbo patungo roon. Si Mang Salmo. Sumusuka ito ng buo-buong dugo. Umaatake ang TV nito. Kaya pala kanina pa ito walang tigil sa pag-ubo. Hala, mamamatay na yata si Mang Salmo. Tulungan natin. Ano kayang mabuti nating gawin? Papasukin mo kaya ako sa katawan mo. Ako nang bahalang magpagaling sa taong yan. Gagaling pa siya? Naninilag na yan eh. Paano pa yan gagaling? Sabi ng mama walang gamot ang TB kaya mamamatay din siya kalaunan. Akong bahala, pagagalingin ko yan. Hayaan mo kung sumanib sa'yo. Kapitbahay mo siya at mabuti siyang tao, di ba? Kaya tulungan natin siya. Sige, papayag ako basta gagaling siya ha. Pagkapayag niya nakakapit siya sa puno ng kalamansi kung saan siya malapit. May mga tinik ang katawan nito ngunit hindi niya alintana. Hindi may paliwanag na pagsikip ng kanyang dibdib, tila may pilit na sumisiksik doon. Matapos yun ay naging normal ulit ang kanyang pakiramdam. Ngunit may mabigat sa kanya na hindi niya may paliwanag. Gayunpaman ay walang ibang nasa isip niya ng mga sandaling yon kundi si Mang Salmo. Kailangan niyang mailigtas ang kawawang kapitbahay kung hindi ay kawawa ang iba pang mga anak nito. 11 ang mga anak nito at 2 ay may asawa. Ang sumunod sa may asawa ay nag-aaral ng kolehiyo sa pangarap na may ahon ng mga magulang mula sa kahirapan. Bunsong anak nito ay nasa 7 taong gulang pa lamang kaya umaasa pa ito sa mga magulang. Tulong! Hindi na ako makahinga! Tulungan niyo ako, ayoko pang mamatay. Sambit nito. Patakbo itong nilapitan. Dinukot ang bibig nito at hindi alintana ang nakakadirit na kakasukang amoy ng malansang sariwang dugong idinuduwal nito. Nakuha niyang mga itong buo-buo na nakabara sa bibig nito kaya nakakahinga na ito ng maayos. Hinawakan niya ang noo nito papunta sa puso, sa likod, sa tiyan at sa mga paa. Malinaw niyang naiusal ang mga salitang Latin na wala siyang ideya kung saan nanggagaling na kaalaman. Maging si Mang Salmo ay nagulat. Sinong mag-aakala na ang 5 taong bata ay marunong umusal ng mga malalalim na Latin na hindi maintindihan ng kahit na sinong walang alam sa paggamit ng anting-anting at panggagamot. Matapos gawin yun ni Bimbi ay sakto ring pagdating ng asawa ni Mang Salmo mula sa paglalako ng isda. Nagulat ito nang makita ang maraming dugo. Rumistro ang pag-aalala sa muka ngunit mabilis nitong sinabi sa asawa. Esther, magaling na ako. Hindi na masakit ang likod ko. Hindi na rin ako umuubo. Pinagaling ako ng milagrosong bata na anak ni Pito at ni Mira. Tahimik lamang na nakatingin si Aling Esther sa kanya. Tila ba ayaw pang maniwala nito sa kwento ng asawa. Bigla siyang tinawag ng inang si Mira mula sa harapan ng pintuan ng kanilang bahay. Nagising na ito na tila may pagkairita sa boses. Bambi, anong ginagawa mo dyan? Halika rito. Andyan na po, Nay. Lakad takbo na lumapit sa kanila ang kanyang inay.
Hindi may pinta ang pag-aalala sa mukha nito nang makita ang kanyang mga kamay na may mantsa ng dugo. Diyos ko anak, ano bang ginawa mo? Alam mo bang nakakahawang sakit na yon? Ano bang ginagawa mo? Inis nitong tinitigan ng mag-asawang Esther at Mang Salmo. Nag-aalangan at nag-aalala rin si Aling Esther kaya nahihiya ito sa kanyang inay. Mir, pasensya na pero itong anak mo ay bayani at milagroso. Niligtas niya ako sa kamatayan. Pinagaling pa niya ako sa aking sakit. Huwag mo po akong lokohin, Mang Salmo. Hindi ka kayang pagalingin ng aking anak. Wala pang alam yan kundi maglaro. Yun ang akala mo. Hindi mo nakita kung paano niya inusal ang mga salitang Latin. Bigla na lamang gumaan ang lahat sa akin. Hindi na masakit ang likod ko. Wala na rin akong ubo. Tuluyan na ako nakalaya sa nakamamatay na sakit. Salamat sa iyo, Bambi. Tiningnan siya nito ng may pagtataka. Gayunpaman, hindi niya alam kung ano ang ipapaliwanag sa inay. Hinawakan siya nito sa ulo at walang paalam na hinila pa uwi sa kanilang bahay. Pinatayo siya nito sa harapan ng bakuran. Dito ka lang. Paliliguan kita. Naku Bambi, pinapahamak mo yung sarili. Ang tigas naman kasi ng ulo mo. Sabing maglalabas. Pinatulog mo lang pala ako. Sambit nito habang kumukuha ng timba. Nasa bakuran lamang din nila ang kanilang balon kaya mabilis itong nakabalik. Pagkabuhos ng timba sa kanyang ulo ay bigla na lamang siyang sumigaw ng matinis na boses. Sa irita ng kanyang inay sinampal siya nito sa bibig. Ngunit kasabay ng pagbuhos sa kanya ng tubig ay ang pag-alis ni Azor sa kanyang katawan. Hindi boses niya ang lumabas sa bibig niya kundi kay Azor. Biglang gumaan ang kanyang katawan nang makaalis ito sa kanya. Huminga siya ng malalim upang mas gumaan pa ang pakiramdam. Ayos! Alis na ako ha. Mamaya pagagalitan ka na naman ng mama mo kapag kinausap kita sa harapan niya eh. Mabuti pa nga siguro umalis ka na dahil parating na siya. Anong kinikibot-kibot ng bibig mo dyan? Sabunin mo na yung katawan mo. Ikaw talaga Bambi. Kapag hindi ka pa umayos ulit, ikukulong na kita sa bahay tuwing tanghali. Pasensya na po mama. Sabunin mo na nga yung sarili mo. Alam mo ba mama, sumanib sa katawan ko si Azor. Pinagaling niya si Mang Salmo. Pinagaling namin. Di ba mabuti yung gawa mama? Ayan ka na naman Bambi. Manahimik ka nga dyan. Tinatakot mo na naman akong bata ka. Hindi po mama. Pustahan tayo. Hindi ba't ilang taon na yung TV ni Mang Salmo? Kita mo mababalita ang magaling na yan. Giit niya sa inay. Saktong dumating ang amang si Pito dala ang isang kahong huli ng isda. Itinabi muna nito yon. Kunot noong nilapitan ng mag-ina. Mahal, bakit pinaliguan mo yung anak natin katanghali ang tapat? Hindi ba't pinagbawal yan ni nanay? Nakalimutan mo naman ba yung mga bilin sa atin ni nanay? Dumating ka na pala mahal. Itong anak mo puno ng dugo ang kamay. Sumuka ng dugo si Mang Salmo. Ewan ko kung anong nangyari. Napunta yung anak natin doon, puno ng dugo ang mga kamay. Mahal naman, hindi mo ba binabantayan ng anak natin? Wala pa yan sa tamang pag-iisip, paano kung mahawa yan? Pagod din ako sa maghapon, Pito. Ang daming labahan ko kaninang umaga. Ilang araw na rin akong walang pahinga. Anong gusto mo, magkasakit ako? Nakakaintindi naman siguro to pag pinagsabihan kaso nga lang ewan ko ba? Wag na po kayo mag-away mama, papa. Ayaw nyo ba na tumulong ako sa kapwa? Napagaling ko naman si Mang Salmo, ayaw nyo ba yun? Nagkatinginan ng mag-asawa. Hinawakan siya ni Pito sa nguso. Anak, gusto namin ang anak namin na gumagawa ng kabutihan. Pero sa ganyang kondisyon ni Mang Salmo, abay kawawa ka naman kapag nahawa ka. Kay bata mo pa, sana maintindihan mo rin kami. Mahal ka namin syempre kaya ganito kaming mag-alala. Maniwala ka papa, walang mangyayari sa akin. Hindi ako mahahawa kay Mang Salmo. Hindi ako pababayaan ng kaibigan ko. O siya, sabi mo sige na, matulog ka pa. Kaya pumasok ka na sa loob nang mapatuyo na ng mama mo yung buhok mo. Sumunod siya sa utos ng ama. Ayaw niyang galitin pa ang inay. Nang hapong yon ay umuwi si Pito. Sagap ang kaliwat ka ng balita. Ang bilis kumalat ng kabutihang ginawa ni Bambi. Halos lahat sa kanilang baryo ay alam ang kabutihang nagawa nito. Kaya nang hapong yun ay dinagsa ng mga may karamdaman ng kanilang bakuran. Nagmamakaawa na gumaling.
Bawalang galang na po. Hindi po manggagamot ang anak ko. Mali lang po kayo ng pinuntahan. Pero narinig namin ang milagrosong panggagamot niya kay Mang Salmo. Ayun nga at kasama na sa paglalako ng isda ng kanyang asawa eh. Huwag niyo namang ipagdamot ang inyong anak, parang awa mo na, Pito. Hindi ko naman ipinagdadamot ang anak ko kung sakaling totoo man yan, pero hindi talaga manggagamot ang anak ko eh. Isang ginangang lumapit bitbit ang 2 taong bata. Nagbabaga sa lagnat ang katawan nito. Ilang bote na ng gamot sa lagnat ang naiinom ngunit hindi pa rin ito gumagaling. Mayroon pang isang buntis na naninilaw at sobrang putla. Hindi alam ni Pito kung ano ang kanyang gagawin, kung paano ipaliwanag sa mga taong nasa bakuran nila na nagkataon lamang ang nangyari kay Mang Salmo. Nagising si Bimbi sa ingay ng nasa labas. Agad siyang lumabas para silipin yon. Nagtaka siya dahil sa dami ng mga taong naroon, daig pang may okasyon. May mga nakasilip sa labas para sumagap ng tsismis. May umiiyak, may nag-uumbakol sa sakit at may nagmamakaawa sa kanyang ama at ina. Anong meron? Panaginip lang ba to? Ang daming mga tao sa bakuran. Anong gagawin nila? Oras na ng iyang misyon, Bambi. Nandito ng mga kailangan nating tulungan. Nandito ka na naman. Akala ko umuwi ka na. Saka anong misyon? Ang manggamot, Bambi. Lagi na ito. Sinimulan na natin ang misyon kaya tuloy-tuloy na ito. Ano bang ibig mong sabihin? Ang katawan mo ang gagamitin ko para sa misyong panggagamot sa mga may karamdaman. Pumayag ka na. Magkaibigan tayo kaya magtiwala ka sa akin. Lahat ng gagawin natin ay para sa ikabubuti ng iyong kapwa. Pero bata pa ako, sinong magtitiwala sa akin? Saka tiyak na unang hindi papayag ang aking mga magulang. Nakapagsimula na tayo kay Mang Salmo. Kaya tiyak akong ikakalat at ikakalat ito ng marami. Mas dadami pang makakakilala sa iyong panggagamot. Sandaling nag-isip si Bambi. Pagkatapos ay walang alinlangan niyang pinaunlakan ang hiling ng kaibigan. Agad itong sumanib sa kanya. Nakakapit siya sa kanyang higaan dahil sa muli na namang paninikip ng kanyang dibdib at utak. Ngunit ilang sandali lamang yun at nawala rin. Nang makahuma at tumayo siya, ay lumabas siya ng kwarto. Muli niyang isinara ang bintana kung saan siya nakasilip kanina. Pagkatapos ay madaling lumabas patungo sa kinaroroonan ng mga magulang. Papa, ano po bang sadya nila? Ako po bang kailangan nila, Papa? Nilingon siya ng kanyang ama, hinawakan sa balikat at kinausap. Maling pagkakaintindi lamang ito ng mga kababaryo natin, anak. Hayaan mo, uuwi din ng mga ito mamaya kapag naintindihan na nila. Pa, kailangan nila nang magpapagaling sa kanila. Hayaan mo muna sila. Iniinda nilang matagal na nilang karamdaman. Siguro naman karapat dapat din silang magkaroon ng maayos na pakiramdam. Anak naman, hindi ka manggagamot. Anong kakayahan mong gawin yon? Pagtatawanan ka ng mga tao, mapapahiya ka anak, kaya pumasok ka na sa loob. Hindi mo masasabi yan, Tay. Hindi mo pa nakikita kaya kung gusto mo, patutunayan ko sa'yo. Gagaling yang mga yan, ako ang bahala. Diretso siyang lumapit sa 2 taong gulang na bata. Nilagay niya ang kanyang kanang kamay sa noo nito. Inusal ng pabulong ang matinding Latin na tanging siya lamang ang nakakarinig. Matapos yun ay nagising ang bata at inikot ang tingin sa paligid. Wala nang lagnat nito. Humingi ito ng dede sa ina kaya tuwang-tuwa na nagpasalamat ang kanyang inay dito. Seryoso ba ito anak? Paanong nangyari yun? Paano mo nagawa ang milagrong yon? Bulong ni Pito sa 5 taong gulang na anak. Hindi pa rin ito makapaniwala. Ang kaidara nito'y malayang naglalaro habang ito'y nagmimisyon. Tay, eto na ako. Kaya pangahawakan ko ito. Lahat ng gustong gumaling pagagalingin ko. Lahat ng may sakit kayang-kaya ko silang pagalingin. Anak, ikaw ba talaga yan? Parang hindi ka 5 taon kung mag-isip pa. Sabihin mo sa akin ang totoo. Nakakabahala ito, Bambi. Ako po ito, Itay. Wala kang dapat ipag-alala. Utak lang po ang naging isip matanda. Pero nag-iisang anak niyo pa rin ako ni Mama.
Hindi may pinta sa pag-aalala ang mukha ni Mira. Mahirap pa rin ito sa pagtanggap na ang kanilang anak ay bigla na lamang naging milagrosong manggagamot. Biglaan at walang nakikitang senyales. Maliban lamang sa laging pinagsasasabi nitong mayroon siyang kaibigang duwende. Gabi na nang matapos ang lahat ng mga pasyente na nakipagsiksikan sa kanilang bakuran. Lahat ng mga ito ay gumaling. Kaya laking pasasalamat ng mga ito sa kanya dahil sa dami ng mga albularyong nalapitan ng mga ito, sa kanyang kamay lamang ang mga ito gumaling. Kaya naging bantog siyang milagroso, maging sa kanilang tahanan ay laging puno ang mga taong nais magpagamot. Dahil sa kanyang naging maagang pasanin ay nakaramdam ng pag-aalala ang kanyang mga magulang. Ipinagmamalaki ka namin anak, sa totoo lang. Kaya lamang ay nag-aalala rin kami sa iyo. Halos wala ka ng pahinga sa ginagawa mong yan. Paano naman kapag ang katawan mo na bumagsak? Papa, nariyan po si Azor. Hindi niya po ako pababayaan. Walang mangyayaring masama sa akin, saka wala po akong hilig makipaglaro sa mga kapwa ko bata. Ayoko sa kanila. Noon kasi akong laging tinutokso nila. Gusto nila palagi ako umiiyak eh. Hinaplos ng kanyang ina ang kanyang likod. Sinabing nagbibiro lamang sa kanyang mga kaibigan. Hindi magandang klaseng biro yun, Mama. Kaya ayoko na makipaglaro sa kanila. Masaya akong marami akong napagaling. Kami ni Azor. Nagkatinginan ng mag-asawa. Lagi na lamang bukang bibig niya ang kaibigang duwende. Kaya sa pagkakataong ito'y nais ng maniwala ng kanyang mga magulang sa kanya. Kaya ka ba naging manggagamot dahil sa duwending iyan, anak? Opo, Papa. Hindi ako magiging milagrosong manggagamot kung hindi dahil kay Azor. Kaso ayaw niyang magpakita sa iba kahit pa sa inyo ng mga magulang ko. Ako lang talaga ang gusto niyang makahalubilo. Ayos lang naman anak, naiintindihan namin yun ng iyong inay. Basta alam mo kung ano ang tama kaysa mali ha. Kapag nakikita mong hindi na tama, alam mo na malamang kung ano ang dapat na gagawin, hindi ba? Opo, Papa. Mama, saka ayaw ni Azor ng kasamaan. Galit na galit siya kapag ganoon. Paliwanag niya. Tiwala naman ang kanyang mga magulang. Alam ng mga ito kung paano siya mag-isip. Kaya hinayaan na rin siya ng mga ito sa kanyang desisyon. Si Simeon ang nagkukunwaring misyonaryo. Galit na galit ito nang malamang isang bata ang naging tanyag at laging dinarayo ng karamihan dahil sa milagrosong panggagamot. Nagalit ito nang maramdamang unti-unting naging kaunti ang mga taong nagpapagamot dito araw-araw. Minsan pa nga'y napagsabihan pa itong huwad dahil marami ang nagpupunta. Pabalik-balik lamang at wala namang nababawa sa dinaramdam. Iba sa sitwasyon ni Bambi dahil lahat ng umuuwi galing sa panggagamot niya ay masayang ibinabalita sa ibang mabisang panggagamot nito. Samahan niyo akong puntahan ng batang ito. Hindi pwedeng mas maging tanyag pa ang batang yon kaysa sa akin. Ako lang ang dapat na kinikilalang isang milagroso. Wala nang iba pa. Pagkawika ni Simeon ay agad na naganda ang driver at ang 3 tauhan nito. Dinayo nila ang kanilang bahay sa tabi ng dagat. Nasaksihan nito ang dami ng mga nakapilang nagpapagamot sa batang si Bimbi. Diretso ito sa kanyang kinaroroonan. Seryosong nakatitig sa kanya kaya hindi niya inalis ang kanyang tingin dito. Ano pong may paglilingkod ko sa inyo? Ikaw talaga ang pakay ko, bata ka. Sa ganyang edad ay paano mo naatim na magsinungaling at ipahayag sa mga tao na kaya mong manggamot? Sarili mo nga hindi mo mapaliguan at inaasa pa sa iyong mga magulang. Ibang pinunta mo rito. Tandang tikbalang. Ayaw mo lang malamangan kaya napasugod ka dito nang wala sa oras. Tugon ni Bimbi. Sa pagkakataong ito'y hindi makasagot at nagulat si Simeon nang marinig yon sa bibig ng bata. Samantalang nagbulungan at nagtaka ang mga taong naroon para magpagamot. Nagtaka sa presensya ng lalaki at sa paraan ng pananalita ni Bambi. Parang hindi ito 5 taong gulang lamang kung magsalita. Wala kang karapatan na bastusin ako. Galit kang tikbalang ka dahil nalaman kong ikaw ang nasa likod ng lalaking iyan. Wala kayong ibang ginawa kundi ang manloko ng mga tao. Hindi totoo yan.
Ang mission ko'y gamutin lahat ng mga taong lumalapit sa akin. Hindi, pagkat niloloko mo ang mga taong bayan, isa kang tikbalang sa likod ng maamong muka. Pagagalingin mo saglit tapos babalik na naman sa'yo upang magpagamot dahil binibigyan mo ng panibagong sakit. Huwag mo niloloko ang mga tao. Sino ka bang bata ka? Galit na singhal nito. Sakto namang dumating ang ama galing sa pangingisda habang ang kanyang ina ay galing sa loob ng bahay at nagluluto. Narinig ng mga ito ang kanilang bangayan. Anong ginagawa mo sa anak ko? Bakit parang pinagtataasan mo ng boses? Ikaw pala ang ama, kaya naman pala alam ko na kung paano manloko ang batang ito. Siguro nga ikaw pa ang nag-utos sa batang ito para perahan ng mga tao rito. Nang marinig yun ay hindi nakapagtimpi si Pito. Dumapo ang kamao nito sa kaliwang kilay ni Simon. Bumagsak ito sa lupa. Kaya naman hiyawan ng mga taong naroon dahil sa takot at pagkagulat. Anong tinutunga-tunga nga nyo riyan? Hahayaan nyo lamang ba akong suntukin ng taong ito? Teritoryo ko ang lugar na ito. Subukan nyo lamang. Hindi lamang bugbog sarado ang labas ninyo, kundi ipapakulong ko pa kayo. Pagkarinig yun ay sabay na tumalikod ang 3 tauhan nito. Pasensya na kapatid na Simeon. Wala naman kaming sahod sa iyo. Kaya anong mapapala namin kung sasali kami sa gulong pinasok mo? Harapin mo na lamang mag-isa yan. Uwi ka ng isang tauhan bago tuluyang nag-alisan ng mga yon. Sumigaw pa ito para magpahintay ngunit wala kahit na isa man sa mga ito ang lumingon sa kanya. Buti nga sa'yo. Kung totoong mabuti kang tao, bakit ka iniwan ng mga yon? Bakit sila nagpunta dito kung totoong nakakagamot ka? Walang hiya ka. Pagbabayaran mo ang lahat ng ito. Babalikan kita. Kayo ng buong pamilya mo. Galit na singhal ni Simeon habang nakangiwing bumabangon sa pagkakabagsak nito. Kailanman hindi magtatagumpay ang kasinungalingan mo sa mga tao, tikbalang. Lumabas ka sa katawan ng lalaking yan. Huwag mong gamitin sa kasamaan ng katawang yan. Sigaw pa ni Bimbi. Nahiwagaan ng mga taong naroon. Hindi makapaniwala sa kakaibang katauhan ng bata. Maging ang mga magulang niya ay nagtaka na rin kung anak pa ba nilang nagsasalita. Paikay kang tumayo si Simeon. Masama ang titig sa mga taong naroon. Lahat ng mga pasyenteng nakapilay hindi nakaligtas. Kakilakilabot na titig nito. Anak, nagtataka na talaga ako sa iyo. Saan mo naman nakuha yung mga sinasabi mong yon? Kay Asor po, Mama, ang kaibigan kong duwende. Sabi ko naman sa inyo, may kaibigan akong duwende. Ayaw niyo pa kasing maniwala sa akin eh. Narinig yun ng mga taong malapit sa kanila, kaya pinatahimik na nila ito. Sa dami pa ng mga nakapilang pasyente. Gabi na nang matapos sa panggagamot si Bambi. Ngunit parang baliwala lamang dito. Hindi man lamang ito kakitaan ng pagkapagod. Nang gabing yun ay kinausap ng maayos ni Mira at Pito ang kanilang anak. Kinumbinsi na huwag nang gawin pa ang panggagamot dahil hindi niya obligasyon ng mga tao. Mama, Papa, lahat tayo pinanganak na may misyon. Kakaiba nga lamang itong misyon ko pero isa ito sa pinakamahalagang misyon sa mundo. Ang pangalagaan ng kalusugan at buhay ng mga tao. Laban sa sakit, laban sa masasamang elemento, at laban sa galit ng mga taong may inggit sa kapwa. Naniniwala na talaga akong hindi ikaw ang nasa katawang yan, anak. Napakalalim mong magsalita. Minsan ay maalam ka pa sa aming mga magulang mo. Sabi ko nga po, Papa, kasama ko lagi si Asor. Isang mabait na duwende. Siya ang katuwang ko. Kwento pa niya. Sa pagkakataong yun ay naniniwala na sa kanyang mga magulang. Nakasuporta na rin ang mga ito sa kanyang misyon. Ngunit kung kailan nakasuporta ang mga ito'y saka naman naging magulo ang kanilang buhay. Nang gabi ding yun ay inatake ng mga tikbalang ang kanilang tahanan. Paikot-ikot ang napakaraming yabag ng mga kabayo. May mga hilay-hilang kadena pang iba sa mga ito. Galit na mababangis sa mga boses. Nagtaka si Mir nang marinig ang kahiwagaang iyon sa unang pagkakataon. Mahal, narinig mo bang ingay sa paligid? Ano ang mga yon? Parang ang daming kabayo. May rancho ba dito?
Oo nga, ang ingay. Pero tiyak ako hindi kabayo yan. Kanina pa ako nagmamatsyag sa mga yan. Ang iba'y may hila-hila pang kadena. Kung hindi normal na kabayo ang mga yan, yun ba yung tinatawag nilang tikbalang? Oo sila nga, tingin ko. Totoo ang sinasabi ni Bambi kahapon. Isang tikbalang ang sumanib sa katauhan ng misyonaryong si Simeon. Nagalit ito kaya inipon ng mga kauri para manakot o di kaya maghasik ng lagim. Anong gagawin natin? Wala tayong laban sa kanila. Paano kung biglang pasukin itong bahay natin? Magtiwala ka, hindi tayo pababayaan ng may likha dahil nasa panig tayo ng kabutihan. Sinubukan nilang buksan ng bahagya ang bintana. Sinilip nila ang mga nilalang na nasa labas. Ang hari ng mga tikbalang may suot na korona. Hawak sa kabila ang kamay ang malalaking kadena. Kalahating katawan ng tao at kalahating katawan ng kabayo. May gintong buhok na nakakaaliw tignan dahil kumikinang sa liwanag ng buwan. Subalit nakakatakot pa ring isipin na galit ang nasa puso ng mga yon. Galit dahil nalamangan ng mga maliliit na nilalang. Dahil kabilang ang mga ito sa mga itimang uri ng tikbalang, kaya walang ibang ginawa kundi ang magasik ng lagim. Gumamit ng mga taong sasaniban upang mas mapabilis ang pambibiktima. Walang ideya ang mag-asawa kung paano labanan ng mga yon. 5 taon lamang si Bambi, paano nito kakalabanin ng mga naglalakihan at napakaraming puwersa ng mga tikbalang. Subalit, nagulat na lamang sila nang biglang magsalita sa kanilang likuran si Bambi. Mama, Papa, anong ingay yun? Bakit parang napakarami ng mga yan? Nagkatinginan sila nang marinig yon. Huli na para sawayin siya dahil nakasilip na siya sa bintana. Mabilis din itong isinara ang bintana na mapagtanto kung ano ang mga nilalang na nasa labas. Anak, huwag kang matakot. Nandito kami ng mama mo. Mawawala din yung mga tikbalang na yan. Tikbalang? Papa, hindi ako takot sa kanila. Takot ako para sa inyo. Wala kayong pandepensa sa pag-atake nila. Hindi ko rin kayo mapagtatanggol sa mga yan. Sarili ko lang ang pwede kong protektahan. Anong depensa, anak? Mayroon ka ba talaga niyan? Kampante na kami kung ganon. Opo naman, kayang-kaya ko sila kahit marami sila, Mama. Hawak ko ang kanilang kahinaan. Ikaw talaga, anak. Anong kahinaan naman yan? Ang dami mo namang alam. Hindi namin alam ang mga yan, ha? Papa, nariyan nga si Azor. Siya ang nagsasabi sa akin. Martes at Biyernes nasa katawan ko siya. Mas naintindihan nila ngayon kung bakit kakaibang magsalita ang 5 taong gulang nilang anak. Yun ay dahil sa kaibigan duwende. Ilang sandali pa'y bigla itong lumutang sa balikat ni Bambi, ang maliit na nilalang. Ngumiti siyang nakatingin sa kanyang mga magulang nang maramdaman ito. Nakikita niyo si Azor, Mama. Nasa balikat ko siya nakatingin sa inyo. Wala naman anak, pinaglololoko mo naman kami. Azor naman, kahit isang beses lang. Mga magulang ko naman sila Sige na. Reklamo niya. Napilitan si Azor tuloy na lumutang sa harapan ng mga magulang niya. Nagulat ang mga ito nang makitang maliit na si Azor. Iyan na ba anak? Isang maliit na nilalang? Ako si Azor, ikinagagalak ko kayong makilala. Kami ng anak niyong si Bambi ay may misyon sa mundong ito na sana'y ipatuloy niyong suportahan para sa ikabubuti ng lahat. Kung ganun, ikaw lahat ang nasa likod ng panggagamot ni Bambi. Ginagamit mo lang ang katawan ng aming anak. Wala akong masamang intensyon sa anak ninyo. Makipaglapit ako sa kanya dahil bukod sa mabait siya, alam ko rin na matalino siya. Basta ba hindi mapapahamak ang aming anak, siguraduhin mo lang na para sa kabutihan ng lahat dahil kung hindi, ipapasira ko ang bahay mo sa likod. Alam kong hindi mo gugustuhin yon. Walang ikababahala sa misyong ito. Ako rin ang bahala sa mga nilalang na yan sa labas. Uwi ka ni Azor. May tinawag itong mga nilalang. Sambit ang ibang lingguwahe. Ilang sandali pa'y naglitawan ng mga nilalang na katulad nito. Bitbit ng munting baton na may taglay na mahika. Katuwang ng mga ito ang mga pauno. Mga nilalang na kalahati ay sa tao at kalahati ay sa kambing. Biglang naging mainit ang buong loob ng bahay.
Nagsiksika ng napakaraming nilalang na ito sa loob nila. Kailangan silang maitaboy sa bahay na ito. Wala silang ibang ginawa kundi ang magkasik ng lagim. Utos ni Azor. Ilang saglit pa'y kanya-kanyang naglaho sa kanilang harapan ng mga ito. Kanya-kanyang umatake sa mga galit na mga tikbalang na itiman na nagkakalat sa paligid. Hindi inasahan ng mga ito ang biglaang pagdating ng mga tikbalang na putian upang tulungan silang gapiin ng mga kalaban. Hiyawan ng mga ito nang matamaan ng kapangyarihang pinagsabay ng mga pauno at mga katulad ni Azor. Sumabay pa ang mga gintong tikbalang, silang mga putian, kaya walang kahirap-hirap na nagapi ang mga kalaban. Ilang sandali pa'y naging tahimik na ang buong paligid, tuluyan ng nagapi ang kasamaan. Narinig nila yon kaya tuwang-tuwa na tumayo si Pito at binuksan ang bintana. Ang daming nilalang, nakakatuwa. Akala ko noon nakakatakot sila, depende pala. Parang sa tao lamang din kami. May kanya-kanyang misyon, may kanya-kanyang buhay, may masama, may mabuti rin. Nakakatuwa, Azor. Ako man ay natutuwang magkaroon ng ganito karaming mga elemento. Ang nakikitang nagkakagulo ang mga elemento, parang sa tao rin, na gaya ng mga labanan, mga giyera. Sa totoo lamang, hindi nakakatuwa. Ngunit ganun yata talaga sa mundo, hindi kailanman nangyari ang pagkakaisa. Ang ibig kong sabihin na nakakatuwa ay ang makitang mga napakaraming nilalang na hindi ordinaryo sa aming paningin. Katulad sa gintong tikbalang na yan, kumikinang, nagliliwanag sa dilim. Ayun ba? Teka lang, nandito sa akin yan palagi. May kinuha ito sa gilid ng baywang. Isang supot ni Judas na sobrang liit. Kulay itim yon. Eto, kunin mo. Para sa'yo to, Bambi. Para hindi lang ako ang katuwang mo sa lahat. Ano naman yan? Baka naman ikakapahamak ng anak ko yan, ha? Gintong buhok ito ng puting tikbalang. Isa siyang gintong tikbalang. Ibibigay ko sa anak ninyo nang sa gayon ay magiging kontrolado niyang mga nilalang na tikbalang. Magiging katuwang niya balang araw. Sakali mang maraming naghahangad ng kalalagyan niya dahil masyado na siyang kilala bilang milagrosong bata. Hindi ba magiging mapanganib ang buhay ng aking anak? Parang dumarami na ang mga elementong nakapaligid sa kanya. Hindi, dahil mas lalakas ang puwersa ng kaanib naming mga putian. Marami ang magtatanggol kay Bambi. Paninigurado ni Azor. Naging panatag ang loob ng mag-asawa. Mas nagtiwala sila kay Azor dahil sa tiwalang ibinigay nila kay Azor ay isang malaking biyaya ang pinagkaloob sa kanila nito. Maraming ginto, bagay na magbibigay sa kanila ng karangyaan. Totoo ba ito? Ito ang magpapayaman sa amin? Totoo yan. Gusto kong pagaanin ang inyong buhay. Kasi sayang din, nakaimbak lamang din yan sa aking tahanan. Kung makakatulong lang din naman sa inyo na yan. Sobra-sobrang pagbabago ito kung magkakataon. Totoo pala talagang treasure at kayo ang mga tagabantay. Totoo mga treasure, pero iyang mga naghihintay, kahit dekada-dekada pa silang maghukay, kung hindi para sa kanila at hindi sila karapat-dapat, talagang hindi sila magkakaroon. Hindi kami naghukay pero pinayayaan mo. Karapat-dapat naman kayong magkaroon ng maginhawang buhay. Gamitin niyo ang pera at yaman, basta hindi kayong mga hamak ng iba. Minsan, yung mga sarili niyo, bigyan niyo rin ng premyo. Kasi, naging mabuting magulang kayo, naging responsable kayo. Maraming salamat, Azor. Oo naman. Tinitiyak kong malaking tulong ito sa aming mga mangingisda dito sa tabi ng dagat. Pasasalamat ni Pito. Matapos may benta ng kanyang amang maraming gintoy, pinagawan nito ng mapang kadastral ang bahagi ng tabing dagat na pinagtitirikan ng kanilang bahay at ng mga kapitbahay nila. Balak nitong paggawaan ng titulo ang bahagi ng lupaing yon. Pagkatapos ay magpapatayo ito ng malaking parang kapilya na pwedeng maging silungan ng mga pasyenteng nagtitiwala sa panggagamot ni Bambi. Si Pito na rin ang kumukuha ng mga huling isda ng mga kapitbahay.
Bumili ito ng malaking truck para pagkargahan ng maraming huling isda at iangkat na sa bayan. Tuwang-tuwa mga kapitbahay nila dahil hindi na ang mga ito mahihirapan pa sa kanilang mga nahuhuli. Alam kong si Bambi ang nagdala ng maraming swerte sa inyong mag-asawa at sa mga taong nakapaligid sa inyo, Pito. Nakakatuwang bata talaga si Bambi. Hindi ko malimutan ng mga panahon kung paano niya iniligtas ako sa kamatayan. Saad ni Mang Salmo isang hapon habang pinakikilo nito ang huling isda. Babayaran lahat yon ni Pito. Ang Panginoon po ang gumawa ng paraan para mangyari sa atin to, Mang Salmo. Ikaw, kaya ka binigyan ng pagkakataong mabuhay muli ay dahil sa may malaking gampanin ka pa rito sa mundo. Yun nga, Pito, sa dami ng anak ko, kailangan ko muna silang mapagtapos sa pag-aaral bago ako tuluyang lisanin ng mundong ito. Uwi ka ni Mang Salmo. Isang masaya at produktibong baryo. Iyon ang maaaring deskripsyon sa kanila matapos biyayaan ng maraming yaman ni Azor ang kanyang pamilya. Ngunit sadyang may mga matang inggit sa paligid. Nakikita iyon ni Kapitan Telmo, maging ang sobra-sobrang pagmamahal ng mga tao kay Bambi at pagtitiwala sa kanya bilang magaling na manggagamot. Dahil doon ay sobrang nabuhay ang intriga sa isip at puso ng kapitan. Yang Pito na yan, hindi kaya at nagbabalak niyang kalabanin ako sa susunod na halalan. Mukhang nagpapasikat Bigla na lamang naging marangya ang pamumuhay. Pinipirahan ng pamilyang yan ang mga tao. Wika ng kapitan sa isa sa kanyang opisyales sa baryo. Ang dinig ko talagang magaling talaga yung batang niyang si Bambi. Wala pang nagamot yan, hindi bumubuti ang pakiramdam. Hindi kaya may sa demonyo talaga yung batang yon. Baka anak ng engkanto. Hinako lamang ng Pito na yan. Kita mo naman hindi ba? Abay sobrang puting bata. Wala namang may maputi sa kanilang magulang niya. Nako, hindi ko masabi ang kapitan. Paninirang puri na yan. Baka makakabayad tayo ng danyos. Walang kwentang kausap. Umalis ka nga sa harapan ko. Ayaw kitang kausap. Papuntahin mo rito yung 3 tanod na may papagawa ko. Madaling sinunod ng opisyal ang utos nito. Halata sa mga mata ng kapitan ng insekuridad. Gayunpaman, ayaw itong gatungan ng opisyal. Dahil kita sa mga mata ng kapitan ng masamang binabalak. Nang makalapit ang 3 tanod ay agad nitong ipinag-utos na ukitin ang buong kabayan ni Pito at ni Mera. Kailangan makita na malinis at walang kababalaghan dahil nagdududa ang kapitan na may hindi tama sa residential kung kaya ito dinudumok ng mga tao. Nagulat na lamang ang mag-asawa nang walang paalam ang mga itong pumasok at ginalugad lahat ng loob ng kanilang bahay. Teka lang sandali, kabastusan naman yata itong ginagawa niyo sa amin. Ano bang hinahanap niyo rito dito sa amin para hanapin? Pinasisiguro ni Kapitan na wala kayong ginagawang kalokohan. Imposible itong ginagawa niyo. Paano niyo napapagaling ang mga tao sa papikit-pikit na mata at pahaplos-haplos sa ulo? Kalokohan. Magunos dili po kayo sa mga sinasabi niyo sa aking anak. Wala siyang ginagawang masama sa inyo para ganituhin niyo siya. Galit na singhal pa ni Mera. Natigil ang ginawang panggagamot ni Bambi nang marinig ang sigaw ng inay. Nagpaalam ito sandali sa mga pasyente upang silipin sila sa loob ng bahay. Mama, Papa, ano pong nangyayari? Bakit sila pumasok ng bahay natin? Itong mga taong ito anak ang babastos. Basta na lamang pumasok at nanghalungkat. Pinagdududahan pang yung ginawang panggagamot. Sila po mismo ang nagsasabi, Papa. Ang titigas naman ng pagmumukha ng mga yan. Oo anak, sila mismo pero huwag ka nang makisali, bata ka pa anak. Marami ka pang hindi naiintindihan. Sabat ng kanyang inay. Hindi na nga sumagot ito. Bagkus ay dinukot niya sa kanyang bulsa ang kamay. Himas-himas ang hibla ng gintong buhok ng tikbalang. Umusal sa utak, kausap ang nilalang. Ilang saglit lamang ay bigla na lamang itong bumungad sa kanilang harapan. Ngunit tanging si Bambi lamang ang nakakakita rito. Kinausap niya ang gintong tikbalang sa pamamagitan ng isipan. Inutusan niya itong sampalin at pahabain ng buka at nguso ng 3 na parang isang kabayo. Sinunod nito ang kanyang utos. Isa-isang sinampal ang 3 tanod. Aray ko, ano yun? Aray. Oo nga, ano ba yun? Teka, bakit parang sinampal ako? Sinampal mo ako
Ang sakit. Namantal tuloy itong mukha ko. Bakit ko naman yung gagawin? Teka. Bakit ka nakatingin sa akin? Huwag mo namang sabihin ako ang pinagdududahan mo. 3 tayong pare-parehong biktima. May nakita ba kayong gumawa sa atin ito? Wala, di ba? Kaya may sa demonyo talaga yung pamamahay na ito. Uwi ka ng 3 tanod. Hindi nila ito pinatulan pa. Nang biglang mapansin ng mga ito ang pangangapal ng kanilang nguso, nagkatinginan ng mga ito sa isa't isa. Minahalat ang bagay. Teka, yung nguso mo, Kanor, humahaba na parang sa kabayo. Yung sayo rin, Okong, humaba, ang pangit. Mas malala ka, Suping. Humarap ka nga sa salamin. Bakit naman? Wala namang salamin dito eh. Ang itim-itim mo na kaya, ang kapulpat, ang itim ng labi mo, ang laki pa ng mata mo. Ano sa tingin mo ang itsura mo ngayong mahaba ang nguso mo na parang sa kabayo? Nakakatakot ka kung hindi ka lamang namin kilala. Wala kayong mga silbi, akala nyo gwapo kayo. Pareho lang naman tayong 3 na parang kabayo ah. Pwede na nating awitin ng 3 biik. Masaya ka pa talaga. Halina kayo, umuwi na nga tayo bago pa tayo tubuan ng buntot. Isusumbong natin kay kapitan ng mga yan. Yaya ng naunang tanod. Isa-isang nag-alisan ng mga ito nang walang paalam. Si Bambi na kanina pa pinipigilan na huwag matawa ay napabunghalit na lamang ng tawa at halos sabay pa sila ng kanyang inay. Maagap din itong sinaway ni Pito. Hindi magandang bagay ang tumatawa sa ganong sitwasyon. Ikaw talaga, Mir. Sinabayan mo pa itong anak mo. Pasensya naman po, asawa ko. Paano kasi nakakatawa naman talaga eh. Lalo na yung si Soping. Ay, tumahimik ka na. Baka magaya ka doon. Sige ka. Ay, bakit nga pala nagkaganon yung mga yun? Kawawa naman. Tinawanan mo ngayon, aawa ka pa. Siyempre naman no, tao pa rin naman ako kahit papano may awa. Pero yun nga, dito pa sa atin nangyari yun. Mabuti yun, Mama. Papa, nang magtanda sila. Anak, may kinalaman ka ba sa nangyari? Opo, Papa. Hindi aalis sa mga yun kung hindi bibigyan ng leksyon eh. Bastos, kaya pinagsasampal ko sila sa kaibigan kong Tikbalang. Nandito ngayon anak yung kaibigan mong Tikbalang? Opo, Mama. Nasa harap nga po ninyo nakangisi eh. Ano ka ba naman, anak? Tinatakot mo naman ng Mama eh. Hindi po ako nagbibiro. Totoo po ang sinasabi ko, Mama. Ewan ko sa'yo, anak. Paalisin mo nga yung kaibigan mo. Wala na po siya, Mama. Inutusan ko na pong umuwi. Ay, talaga naman. Talagang mapagbiro ka talaga, anak. Hindi po biro ang kaibigan kong Tikbalang, Mama. Siya po talagang inutusan ko para itaboy ang 3 yon. Giit ni Bambi. Bumalik ang mga ito sa panggagamot habang abala na ulit ang mag-asawa sa kanilang trabaho. Nang muling mapasugod ang 3 at sa pagkakataong ito'y kasama na si Kapitan at ang asawa nitong nurse. Paggalingin niyo ito kung ayaw niyong masampahan ng kaso. Galit na bungad ng Kapitan. Kaso laban sa amin. Baka kayo ang kasuhan ko, Kapitan. Baka nakalimutan mo o baka wala kayong ideya sa mga tinatawag na trespassing. Sayang, may pinag-aralan naman kayo siguro ano. Itong lupa na ito'y titulado at pag-aari ko. At basta na lamang kayo pumasok at naghalugog sa mismong bahay ko na para kaming mga kriminal. Sayang lang at makakasuhan ko kayo ng trespassing. Sayang ang pinag-aralan nyo. Sayang ang katungkulan nyo. Magiging tanyag kayo sa buong baryo. Hindi sa kabutihan kundi sa negatibong bagay. Mahabang litanya ni Pito. Maging ang asawang nurse nito'y naging dismayado ang muka. Galit ito sa asawa sa ginawa nitong iligal na paraan ng pagpasok sa isang teritoryo. Kahina-hinala naman talaga. Tingnan mo, paanong napagaling ng batang yan ng mga tao. Konting haplos lamang, isa ka pabulong-bulong. Mas lalong nagalit ang asawa nito. Wala itong pakialam kung ano man ang paraan ng panggagamot ng bata. Ang mahalaga ay gumaling. Iyon ang paliwanag ng nurse sa asawang kapitan. Paano yan? Buo na ang pasya ko. Kakasuhan ko itong 3 ito at damay ka na, Kapitan. Dahil ikaw ang namuno sa lahat. Trespassing ang ginawa nyo. Siguro naman alam nyo yon. Huwag mo ako matakot-takot, Pito. Baka nakakalimutan mong ako ang kapitan dito. Hindi mo ako pwedeng ipakulong. Subukan mo lamang dahil gagawin kong miserable ang buhay mo. Pinsan ko ang general at sarhento ng mga parak sa bayan. Ano sa tingin mo ang mangyayari sa kaso?
Kaya naman pala malaki ang ulo mo dahil may kaanak kayong abusado rin sa batas. Sige lang, tignan lang natin. Hindi ako natatakot sa iyo, Pito. Tandaan mo yan. Lahat ng yun ay malino na narinig ni Bambi mula sa malayo. Sobrang pagtitimpi ang ginawa niya. Hindi niya palalampasin ang ginawa ng kapitan sa kanyang ama. Naging mabuti sila sa mga tao, sa mga kapwa at nakakaintindi. Nang gabing yon kung kailan wala ng pasyente, ay kinausap ni Bambi si Azor at ang alagang tikbalang. Bakit parang napakahalaga naman yata ng kailangan mo sa amin ngayon? Paano kasi lagi kaming ginugulo ng kapitan, maging ng mga tauhan niya, pati ang misyon nating panggagamot ay pinagdududahan din. Sabihin mo lamang kung ano ang gagawin namin. Nakahanda kami. Sabat naman ng tikbalang. Ayoko namang maging masama lalo na't kapwa ko tao ang mga yon. Ano nga gagawin nating disiplina? Ibaba ang antas ng kanilang buhay, tanggalin sa trabaho ang kanyang asawa, pestihin ang kanilang sakahan, lalo ng palayan, nang sa ganun ay magising sa katotohanan na lahat ng tao'y pantay-pantay. Ang bilis mo talagang matuto, abay para kang isang malaking tao kung magsalita. Siyempre turo mo yun eh. Sagot niya kay Azor. Iyon nga ang inutos niya, ang bumalik sa kahirapan si kapitan. Ngunit hindi pa rin ito natuto. Nilimas lahat ng pera nito dahil sa pagkatalo, dahil sa pag-atake ng mga peste sa taniman. Kaya ang ginawa nito'y ginamit lahat ng pondo sa baryo. Nang malaman ng ilang opisyal ay agad na kinasuhan. Hinanap ang lahat ng budget ngunit wala itong maibalik kaya ang hatol sa kanya'y pagkakulong. Alam mo, nangyari lahat ng dagok sa buhay natin nang pinakialaman mo ang misyon ng batang si Bambi. Sabat ng asawang nurse sa kapitan. Saan ka ba kumakampi? Sa pamilyang yun na may sa demonyo? Sila na sinasabi mong demonyo, magandang reputasyon sa tao. Masyado ka kasing mayabang, Telmo. Ayaw mong masapawan, lalong ayaw mong malamangan. Saan ka ngayon? Nasa kulungan. Giit na wika ng asawa nitong nurse. Tahimik lamang ito at hindi alam paano gumawa ng paraan upang makalaya. Hindi nito alam kung saan napunta ang perang nakurakot sa kaban. Nalimas lahat ng pera nang wala man lamang napuntahan na proyekto. Hindi rin ito maintindihan kung paano nangyari. Ang alam nito'y binili ng mga gagamitin para sa kanilang sakahan. Ngunit parang wala ring nangyari. Walang tigil ang pag-atake ng peste sa kanilang sakahan. Nakapagtataka rin dahil sakahan lamang nila ang pinepeste. Samantalang ang mga katabi ay maayos naman ang ani. Ang balita sa buhay ni Kapitan Telmo ay kumalat sa buong baryo. Kaya nasagap nila yung mag-ama. Kawawa sana papa kaso parang hindi naman nagsisisi eh. Yun nga anak, mataas ang garbo sa sarili nun eh. Yung mga ganoong uri ng tao papa, dapat hindi binibigyan ng biyaya, masyadong abusado. Hindi rin natin sila pwedeng husgahan anak. Tao naman siya. Malay natin kung magbabago pa siya, di ba? Hintayin natin. May mga tao na sa huli na pagtatantuang kanilang pagkakamali. Huwag nating husgahan. Gibit-balikat lamang si Bambi. Araw ng linggo yon kaya pahinga nilang buong pamilya. Mamayang gabi ay maghahanda na naman silang buong pamilya para magsimba. Siyang pagdating ni Mir galing ng bayan, may mga binili itong mga importanteng gamit. Lumukot ang mukha habang papalapit sa kanila. O ano yun mahal, bakit ganyan ang mukha mo? Paano kasi? Nakalabas na si Kapitan Telmo. Abat ang bilis naman, ang dinig ko, ang pinsang general na nagpiyansa sa kanya. Di lalaki lalo ang ulo ng kapitan na yan. Mahirap talagang balian ng sungay ang kapitan na yon. Masyadong maraming konsentidor sa likod. Yan bang sinasabi mong wag husgahan, Papa? Hindi ito umimik sa kanyang naging tanong. Hinayaan na lamang din nila ito. Nabigyan na ito ng leksyon. Kung ayaw nitong magbago, hayaan na lamang ang masamang gawain nito na siya mismo ang sisingil dito. Ipinagpatuloy na lamang nila ang kanilang gawain. Basta hindi sila muling gagambalain pa. Tumakbo muli itong kapitan. At dahil may bahid na ng korupsyon ng pangalan, ay hiniling nito ang kampanya ni Bambi. Magbabayad ako. Suportado ako ng aking mga kaanak at ng pinsang general.
Wika nito sa mga magulang niyang naroon. Seryoso ka talaga, Kapitang Telmo? Kami ang hihingan mo ng suporta? Kayo ang dinadagok ng maraming tao sa ating baryo, kaya halos lahat ay nakatingala sa inyo. Siyempre, kapag ganoon ay malapit kayo sa mga tao. Kaya naman, madali nyo silang pakikiusapan kapag ganon. Ganon? E di pinagmukha mo rin kaming walang hiya. Matapos sumabog ang korupsyon mo sa buong baryo, ipapagawa mo pa sa aming makiusap sa mga tao para iluklok ka muli sa posisyong hangad mo. Hindi mangyayari yun, Kapitan. Galit na tumitig si Kapitan Telmo kay Mir. Parang gusto na nitong lunukin ng buhay ang babae. Naging totoo lang si Mama. Huwag sumama ang loob mo dahil hindi talaga kami susuporta sa'yo. Kaysa suportahan ka namin, bakit hindi na lang si Papang hihikayatin kung tumakbo? Tiyak ako magiging maayos ang takbo at pagpapaunlad pa ng baryong ito. Humalakak ang kapitan nang sabihin yon ni Bambi. At ano naman ang magagawa ng ama mong walang karanasan? Hindi ka ba nag-iisip? Saktong dumating si Pito galing ng bayan. Nag-deliver ito ng isda sa malaking pamilihan doon. Nagtaka pa ito kung bakit naroon si Kapitan Telmo. Anong meron dito? Bakit nandito ang kapitang ito? Kasama pa ng kanyang alipores. Hindi ko man lamang alam na nagbabala ka palang tumakbo ng pagiging kapitan del baryo. Napakunot noon ni Pito, hindi inaasahan ang sinasabi ng kapitan. Ano bang pinagsasasabi mo? Hindi ko binalak na tumakbo sa magulong mundo na yan. Tutulong na lamang ako ng diretsahan sa mga taong nangangailangan. Hindi pa ako magkakaroon ng isyo. Hindi ka naman magkakaroon ng isyo kung wala kang gagawing kabalbalan, Papa. Kaya gusto kong tatakbo ka, Kapitan, sa ating baryo. Panahon na ng pagbabago, Papa. Tama ang iyong anak, Pito. May tiwala kami sa iyong kakayahan. Hindi tayo matatakot lumaban kung ang hangad naman natin ay kabutihan. Huwag ka nang mag-aksaya pa ng oras at panahon, Pito. Mapapahiya ka lang. Anong sasabihin ng mga tao? Isang ama ng batang demonyo tatakbo bilang isang kapitan. Galit na galit si Bambi na titigan nito. Hindi niya matanggap ang sinasabi ng kapitan. Tinuruan niya ng leksyon yon. Dinukot niya sa bulsa ang hibla ng buhok ng gintong tikbalang. Muli itong nagpakita sa kanyang harapan. Nagtatanong kung ano ang kanyang kailangan. Kinausap niyang muli ito at napahabain ang nguso ng kapitan. Nang biglang magsalita si Azor, ang kanyang kaibigang duwende na nakapatong sa kanyang balikat. Mukhang napapadalas ng paggamit mo sa gintong tikbalang. Mabuti naman at naging katuwang mo na rin siya. Kaya lamang iwag sanayin ng sarili na kapag galit ka ay tatawagin mo siya. Baka naman masobrahan. Baka magamit mo rin sa hindi tama. Wika ni Azor. Ngunit bulong lamang yon gamit ang utak. Sumagot siya rito ng magalang. Tiniyak niyang sa kabutihan lamang at hindi niya aabusuhin ang pagkakaroon ng alagang gintong tikbalang. Habang nag-uusap sila ni Azor ay nagbulungan ng mga kasamahan ni Kapitan nang makita ang paghaba ng nguso nito. Sa isang iglap lamang ay para na itong isang kabayo. Nagtaka ito nang makita ang mga tauhang nagbubulungan. Ano bang binubulong-bulong nyo? Kapitan Telmo, yung salamin, tingnan nyo. Nang lingunin nito ang sarili, nagulat ito sa nakakatakot na mukha niya. Hinawakan nito ang makapal na nguso. Teka, anong nangyari sa akin? Tanong nito at maging ito'y natatakot sa sarili. Nakakatakot ang mukha mo, Kapitan. Yan kasi, hindi pa kayo nadala sa nangyari sa mga tanod nyo dati. Subukan nyo pa akong sabihang masama. Maysa. Sige, ituloy mo. Taranta na itong niyaya ang mga tauhang umuwi. Walang paalam at walang lingon-lingon sa likod. Pilyong umiti si Bambi. Sinaway yun ng inay. Anak naman, dapat hindi mo ginawa yon. Hindi nakakatuwa, anak. Pasensya na po, Mama. Nakakawalang galang po kasi eh. Hindi mo dapat patulan ng mga ganong tao. Tama ang mama mo, anak. Huwag na sumagot pa. Pasensya na po, Papa, Mama. Basta wag mo nang ulitin pa ang bagay na yon. Saad ni Pito. Nang makitang maganda ang modo nito'y muli na naman niyang kinumbinsi ang mag-ina. Magulo kasi yan, anak. Maraming naghahabol. Mabubuhay naman tayo ng matiwasay kahit ganito eh.
Kaya mo bang matulog ng mahimbing kung alam mong may magagawa ka rin sa baryong ito, Papa? May punto ang anak natin, mahal. Nakikita niya ang potensyal mo. Nakita namin. Gusto mo bang ang Kapitang Telmo pa rin ang umupo para ganito pa rin ang baryo natin? Walang pagbabago? Napaisip sandali si Pito. Pag-uway tumango ito. Sige, subukan nating pagandahin ang baryo. Sa huli ay nakumbinsi niya rin siyang pumayag. Hindi para sa sarili kundi para sa kababaryo. Sa huli ay napapayag din nga ito. Nagulat na lamang si Kapitan Telmo nang maging kasabay nito sa pangangampanya ang kanyang ama. Nagkaharap pa ang mga ito mismo sa isang sityo. Ang kapal ng mukha mo, Pito ah. Nakuha mo talaga akong kalabanin. Ano sa tingin mo magiging laban mo sa akin? Gawin mo na lamang ang gusto mong gawin, Kapitan. Huwag mo nang pakialaman pa ang buhay ko at kung ano man ang magiging hakbang kong gagawin. Sige, pababayaan kita. Pero sinasabi ko sa iyo, mapapahiya ka lang. Ayos lang yon. Wala naman akong masamang hangarin kaya manalo matalo'y ayos pa rin. Anito't tinalikuran na ang kalaban sa pangangampanya. Hindi kasama ni Pito sa araw na yon ang anak at asawa. Ilang mga kapitbahay lamang kasama si Mang Salmo. Dahil sa pamimilit ng anak na tumakbo siya ay napilitan siyang gawin yon. Hindi para sa sarili kundi upang mapabago nga ang sistema at pamumuno sa kanilang baryo na tila walang pagbabago gayong ilang termino na inahawakan ng Kapitan Telmo ang posisyon. Habang papalapit ang eleksyon ay mas lalong umiinit ang tensyon. Mas lalo siyang pinag-iinitan ng kapitan. Ngunit pilit siyang kumakalma. Mangingibabaw ang dapat mangingibabaw. Aangat ang langis sa tubig na ang ibig sabihin ay mas mangingibabaw ang mas may halaga. Isang gabi habang nakaharap sila sa hapagkainan upang maghapunan ay naitanong ni Mir sa asawang tungkol sa pangangampanya. Sa totoo lamang ay mas lalong lumalakas ang aking pangalan kaya mas lalo akong pinag-iinitan ng kampo ni na Kapitan. Saka mga balota, may pakiramdam akong may gagawin silang hindi maganda. Huwag kang mag-alala, magboboluntaryo ang anak ni Mang Salmo na teacher. Siyang magbabantay sa kahon ng balota upang masigurong hindi tayo madadaya. Kung malaki lang sana ako pero may paraan ako mama, papa, kaya huwag kayong mag-alala. Anong paraan naman yan, anak? Basta papa, akong bahala, huwag kayong mag-alala pa. Matapos ang kanilang hapunan ay pumasok agad siya sa kanyang kwarto. Kinuha niya ang hibla ng buhok ng gintong tikbalang at tinawag din si Asor sa pamamagitan ng kanyang isipan. Biglang bumigat ang kanyang balikat, indikasyon na nakapatong roon si Asor. Unti-unti ring humubog ang gintong tikbalang sa kanyang harapan. Ilang sandali pa'y biglang gumaan ang balikat niya. Pagkabungad ng tikbalang ay nakapatong na doon si Asor. Anong kailangan mo sa amin? Bakit parang malungkot yung mukha mo? Malapit ng halalan at mukhang hindi maganda ang kutob namin sa gagawin ng Kapitan Del Barrio. Ano bang gusto mong gawin namin? Kayong dalawa, kailangan ko ang tulong nyo. Hindi pwedeng palitan ng mga balota kaya dapat may magbabantay ng kahon. Kaming dalawang magbabantay? Ang anak ni Mang Salmo siyang magiging bantay ng balota. Kayo magiging tagapagtanggol niya. Bukas na bukas, ipakita mo sa amin ang mukha ng teacher na yon. Kami na ang pahala. Oo, maraming salamat nga pala sa inyo. Maging maayos sana ang eleksyon. Walang maganap na dayaan dahil alam kong nariyan kayo. Siyempre, para sa ikabubuti ng lahat ay gagawin namin yon. Matapos ang kanilang pag-uusap ay mahimbing siyang nakatulog. Kinabukasan ay Huwebes. Hindi pa rin siya manggagamot. Kaya sasamahan niyang muli sa pangangampanya ang ama at ina. Naging mas matunog ang kanyang ama, kaya 100% na nakakasigurado siyang panalo ito. Araw na ng eleksyon, tensyonado sila habang nakatingin sa mga pumipila para bumoto. Tapos na rin ang kanyang ama at inang bumoto. Naroon na rin si Teacher Olga na nagbabantay at gumigiya sa mga matatandang bumoboto. Matapos ang buong maghapon ay natapos na rin sa wakas ang botohan. Si Teacher Olga ang kasama sa loob ng ban ng gobyerno upang maihatid sa bayan at ligtas ang balota. 2 tauhan ng gobyerno ang nakaalalay maliban sa guro. Bakit pa lamang ng ban ay kaduda-duda na ang kilos ng dalawa?
maliban sa driver na tila walang pakialam at may sariling mundo lamang. Madilim ang paligid, nasa gitna sila ng masukal na kalsada. Kalagitnaan ng biyahe nang biglang tumigil ang bus. Nagtaka ang guro kaya tinanong nito kung ano bang nangyari. Maghintay ka lang, saka itiko mo yung bibig mo. Maging pipit bingi ka kung ayaw mong mapahamak ang iyong sarili. Maging ang iyong pamilya. Teka, anong gagawin nyo? Mandaraya kayo. Huwag nyong gawin yan. Kung ano man yung binabalak nyo, makonsensya naman kayo. Pera rin ito, Teacher Olga. Maaari ka naming hatian kapag ganito talaga madaling kumita ng pera. Napakawalang puso nyo talaga. Mga wala kayong konsensya. Ang ingay ng babaeng ito, parang hindi nito tatahimik kaya tayo nang gagawa ng paraan. Galit na wika ng unang tauhan. Kinuha nito ang mahabang baril at tinuto kay Teacher Olga. Hindi ako natatakot sa baril nyo. Hindi magtatagumpay ang mga masasamang hangarin nyo. Tandaan nyo yan. Lumingon lamang at salbahing ngumiti ang driver na akala niya'y kanina'y may sariling mundo. Biglang umuga ang van. Animoy may mabigat na bagay na nakapatong sa ibabaw kaya nilabas ito at sinilip ng dalawang tauhan. Biglang may humalinghing na kabayo sa itaas kaya maging si Teacher Olga'y nagtataka na rin. Paanong magkakaroon ng kabayo sa ibabaw nito? Walang ya, ito na ba yung sinasabi nilang tikbalang? Kulay ginto ah. Ano bang tikbalang ka dyan? Ang ingay-ingay ninyo. Anong oras pa ba darating yung ipapalit nilang kahon sa balota? Ang tagal naman. Reklamo pa ng driver. Hali kayong dalawa, tignan nyo to. May sasabihin pa sana ito nang biglang may nilalang na bumaba sa van. Diretso nitong tinadyakan ng malakas ang maingay na tauhan. Napasigaw si Teacher Olga nang masaksiyan yon. Halos nagliliwanag sa dilim ang gintong tikbalang. Tikbalang? Gintong tikbalang? Sambit ni Teacher Olga. Balak pa sanang bumaba para tumakas ng driver ngunit hinarang ito ni Azor. Hinipan ng alikabok ng lasong kabuti. Kaya bigla itong nawalan ng malay. Nakita yun ng isa pang tauhan kaya natulala lamang ito sabay sambit ng duwende. Ngunit diretso na itong nawalan ng malay. Hindi dahil sa takot kundi dahil sa kapangyarihan na inusal ni Azor. Halika, gintong tikbalang, umakyat ka na at ikaw na ang magmaneho ng sasakyan. Kailangan na nating maihatid ang kahon ng mga balota. Tulalang nakatitig si Teacher Olga sa mga nilalang. Para siyang nasa isang pelikulang pantasya na ang mga kasamahan ay mga nilalang sa mitolohiya. Nilingon siya ng tikbalang at nginitian. Dapat ka sa paglilingkod, Teacher Olga. Napaawang ang bibig ng dalaga. Bukod sa nagsasalita, ito'y kilala pa siya. Saan ba kayo galing? Huwag niyo naman akong takutin. Huwag kang matakot sa amin, Teacher Olga. Ako si Azor. Ako ang nasa likod ng panggagamot ni Bambi. Ang una naming napagaling ay iyong ama. Huwag kang matakot. Hindi kami masasamang nilalang. Mas lalong napaawang ang bibig ni Teacher Olga. Hindi ito natatakot kundi sobrang namangha. Nabigyan ito ng pagkakataon na makasalamuha ang nasa likod ng pagiging milagroso ng batang si Bambi. Maraming salamat nga pala sa inyo. Hindi magiging ligtas sa dayaan ng eleksyon sa aming baryo kung wala kayo. Hiling ni Bambi na bantayan ng balota dahil ramdam niya ang dayaang ito. Kaya nga malaking biyaya si Bambi sa buong baryo. Hindi na kailangan magbayad ng doktor. Si Bambi lang ang kailangan. Tiyak na gagaling agad ang karamdaman ng ninuman. Nang marating nila ang lugar ay saktong nagising ang driver at ang isang tauhan. Kasabay ng paglaho ni Azor at ng gintong tikbalang. Naiwan sa kalagitnaan ng masukal na kalsada ang isang tauhan dahil tumalsik ng matadyakan ng tikbalang. Nakabukas na rin ang pintuan ng van na mapagtanto ng dalawa na nasa presinto sila ng bayan. Hawak ni Teacher Olga ang kahon ng balota habang tinititigan ng mga ito. Halina kayo, nandito na tayo. Nagulat ang driver sabay titig sa mga kamay nito. Sino ang nagmaneho patungo rito? Malamang ikaw. Ako? Pinaglololoko mo ba ako?
Ikaw lang naman ang nakaupo dyan, kaya sino pa nga ba? Alangan naman ako. Sabi naman ng isang tauhan. Mali ko, basta tulog ako, alam ko yun, nakatulog ako. Ako rin naman, nakatulog ako kaya wala din akong maalala. Ngumiti si Teacher Olga sabay baba ng van bitbit ang balota. Paano yan? Sablay kayo sa misyon nyo, no? E di, walang makukulimbat na pera. Kuyumang kami ng mga ito ng maalalang misyon. Sakalang napagtanto ng mga ito na may kulang sa kanila. Wala rin ang mga itong maalala tungkol sa duwende at tikbalang. Binura lahat yun ni Azor at nais ng mga itong sundan si Teacher Olga ay wala na. Naipasok na ni Olga ang kahon sa loob ng presinto. Napangiti pa siya ng kawayan ng dalawa. Kinabukasan na nagpa siyang umuwi si Teacher Olga. Doon ito nagpalipas ng gabi para na rin sa kaligtasan nito. Makalipas lamang ang ilang linggo ay naideklara na lahat ng mga nanalong opisyal at si Pito, ito ang nanalong kapitan ng baryo. Nagbunyi ang lahat maliban kay Kapitan Telmo. Hindi nito matanggap ang pagkatalo. Dinaya ninyo ang balota, mga hayop kayo! Galit na sigaw nitong nagwawala sa labas ng bakuran nila. Lasing ito at hindi pa man sumisikat ang araw. Hindi ka matatalo kung pinahalagaan mo ang baryo. Kung naging tunay kang tagasilbi ng mga tao. Anong ginawa mo nung nasa posisyon ka? Nagyabang, nangurakot, lahat ng mga bagay na hindi ka katuwa ng mga tao. Ilang termino na rin ang nasayang. Ilang beses kang pinagbigyan. May nabago ba? Wala. Kaya ako ang gagawa ng bagay na hindi mo nagawa. Malaking pagbabago para sa ating baryo. Nang dumating ang asawa nito at kapatid ay hinila ito pa uwi. Dahil hindi na maawat ang pagwawala nito, nang tuluyan na makaalis ay napahiyaw sa tuwa si Bambi. Ipinagmamalaki ko talaga ang aking papa dahil alam kong gagawin niyan lahat para sa ikabubuti ng baryong ito. Tama ka anak, para sa malaking pagbabago ng ating baryo. Dahil sa iyo to lahat anak. Alam mo, napakaswerte talaga namin ng mama mo sa iyo. Dahil pinalaki niyo po ako ng tama, papa. Hindi anak, sadyang kakaiba ka lang talaga. 5 taon ng ganyan pag-iisip at marunong nang umunawa sa mga bagay-bagay. Kakaiba ka talaga. Para sa amin ng iyong papa, ikaw ang pinakamalaking biyaya ng aming buhay. Biglang sumulpot ang dalawang nilalang kaya doon napunta ang kanilang atensyon. Oh, bakit kayo nandito? Siyempre, parte na rin yata kami ng pamilya. Hindi, biro lang. Nandito kami dahil nais naming batiin ang bagong kapitan del baryo ng baryong ito. Maraming salamat, Azor. Tugon ni Pito. May kumatok sa pintuan kaya pinuntahan yon ni Mir. Si Teacher Olga. Malawak ang ngiting nakatingin kay Bambi. Teacher Olga, salamat sa tulong mo ha. Sabi na nga bang ligtas sa mga balota kapag ikaw ang naghatid eh. Hindi rin. Kung hindi dahil sa gintong tikbalang at sa kaibigan mong si Azor, pati ako malamang ay pinaglalamayan na ngayon. Ibig mong sabihin may pandaraya talagang nagaganap? Oo, buti na lamang tapat sa inyo si Teacher Olga. Hindi siya nagpadala sa halaga ng pera. Nagulat si Teacher Olga habang hinahanap ang pinagmula ng boses. Nandito sila? Naku, sobrang saya ko, Bambi. Hindi lang akong tinulungan ng mga yan, syempre. Nagkaroon rin ako ng pagkakataon na makilala ang mga nilalang sa likod ng iyong panggagamot. Tunay na mabuti at tunay ang iyong hangarin. Hindi lang sa kalusugan, kundi maging sa kalagayan ng baryong ito. Kilala mo na pala sila, Teacher Olga. Sila ang katuwang ko sa aking misyon. Balang araw, magiging katulad din ako ni Papa. Maglilingkod din ako ng tapat sa mga tao. Tunay na naniniwala ako sa iyo, Bambi. Sana maraming katulad mong mga bata pang kahanga-hanga mag-isip at gawain. Kaya maswerte kami sa anak namin, Teacher Olga. Naku, Ate Mir, swerte ka nga po, pati ang buong baryo sa anak nyo. Biniyayaan lang po ako ng Panginoon ng mga kaibigan para maging katuwang ko sa misyon, Teacher Olga. Hindi pa rin po ito para sa akin lang. Hindi ko kayang gawin to na mag-isa. Kita nyo na, napaka mapagkumbaba pa ng anak ninyo. Bata pa lamang alam na niya kung paano pahalagahan ng mga bagay-bagay at anumang katuwang niya sa kanyang misyon. Oo, Teacher Olga, sadyang ganito siya mag-isip.
Nakakatuwa nga minsan, hindi na namin naituro sa kanya yan pero alam niya. Totoong nilikha siya na kakaiba. Bihira lamang ang batang kagaya niya at talaga namang nakakamangha. Saad ni Olga. Hindi lamang ito humanga, kahit sino at lahat ng taong nagamot niya humahanga sa kanya at sa kanyang kakayahan. Habang mas dumarami ang dumarayo para magpagamot, mas lalo ring dumarami ang nakakakilala at humahanga sa kanya. Si Pito'y patuloy pa rin sa magandang gawa at pagsiservisyo ng maayos at tapat doon sa kanilang baryo